Aral, pagbabago para sa kabutihan. Ngayon, ang pagbabagong ayon po ni Jesus sa ating Ebanghelyo ay hindi lamang tungkol sa Kanya. Makakabig po ito bilang isang pangitain ng maluwalhating hinaharap kung saan na po lahat tayo ay inaanyayahan at tinatawag sa daan ng pagbabagong anyo na ipinakita ni Jesus. Kadalasan po, o sabihin natin normally, minsan mas isa normal na paraan, hindi normal na paraan ng ating buhay, nagkakatagpo po tayo ng mga problema, ng mga negativity. At madalas, dahil po sa mga problema yan, magkakaibang antas, bawat isa po tayo sa atin, mula sa bata, binata, mga dalagita, matanda, at sa lahat ng tayo ng buhay, lahat po tayo ay hinaharap ng mga problema. Kung yung mga walang problema po, pwede na po umalis. Ibig sabihin na tayo po ay nagkakaroon ng problema, hindi rin natin hinahanap yan, pero kusang dumarating ang ating nasusuga pa o na-encounter sa ating buhay. At madalas, tayo po ay nasasaktan. Nasasaktan tayo sa buhay. Dahil na sa hindi ka nais-nais ng mga pangyayari. Pero, halimbawa, pero dahil yan tayo ay nagkakaroon ng learnings, ng katuturan. Di po ba? Halimbawa, isang bata na matigas yung ulo, huwag mong galawin yung plansa dahil mainit. Yung bata hindi pa naghahawak ng mainit na plansa. Ginawakan. Nasaktan, umiyak. Kaya anong labas na? Natuto ang bata. Sa ulit-ulit, makita niya ang plansa na mainit, hawakan niya pa kaya o hindi na? Hindi na po. Yun po. Ang simpleng imahin ng isang kasakit na naghandog o nagdulot ng katuturan. Yun po ang proseso, dynamic, na ating dinadaanan upang matamo natin ang pagbabago. Di po ba? Ganun ang nangyayari. Pero kaya yun po ang katayan ng ating mga desisyon sa buhay. No, dahil sa katuturan o learnings na ating natutunan dahil sa masakit na pangyayari na ating dinaanan, tayo ay nagkakaroon ng mabuting desisyon. At minsan naman po natin na pagbumawa ng isang desisyon, ito ay hindi madali. Tayo ay dumadaan sa isang proseso, napakasakit. Maski ayaw natin, pero minsan ay talagang maging matatag po tayo sa ating mga desisyon sa buhay. Yan po ang nagpapasilitate sa atin sa inaasam-asam natin na pagbabago o transformation sa buhay. Ang pagkakaroon ng bagong anyo at katuparan sa ating mga hinahanap sa buhay. Kaya nga, malinaw ang pinalala sa atin ni Apostol Juan sa kanyang unang liham nung sinabi niyang tayo ay mga anak ng Diyos. Ngunit kung ano tayo sa hinanap ay hindi pa nahayag. Ang alam lang natin ay kapag nahayag na tayo ay matutupad sa Kanya dahil makikita natin kung ano talaga siya. Ngayon tanong po, anong ibig sabihin kung magiging katulad niya tayo? Ano pong ibig sabihin niya? Magiging katulad tayo ng Panginoon. Magiging katulad